Naku po, eto matinding-matindi ito. Sabi ko nga sa inyo walang ginawa talaga etong mga ito kung hindi lahat ng nakapalibot sa mga Duterte sisiraan ng mga 'to. Ngayon si Bongo na naman. Si Bongo daw kasama sa Matrix. Puro Matrix. Lahat kayang gumawa niyan kahit high school. Kayang gumawa ng Matrix. Putang nagagawa lang ako ng mga picture, ipaguguhit-guhit ko lang ganun. Ito kilala ni ganito, ito kilala ni ganyan. Ang tanong, may ebidensya kayo? May ebidensya kayo na si Senator Bongo kasama sa Matrix or kasama sa Pogo? Hindi porket Go ang apelyido ni Bongo, kasama na siya sa Pogo. Tayo na nyo. Tatangan nyo talaga. Matrix na naman. Panahon pa ni Trillanes, Matrix na. Alam mo, ito naniniwala na talaga ako na yaang Kongreso, yung good government, pati yung Quadcom, naniniwala na talaga ako na si Trillanes, yung may pakana ng lahat ng yan. O hindi nyo dinidinay yung sinabi ng Net25 na si Trillanes ang nasa likod ng mga hearings na yan. Wala kayong denial doon. Pwede nyo sabihin, hindi po totoo yung sinasabi ng mga na broadcaster ng Net25 na si Trillanes ang utak nito. Wala naman utak yun eh. Sabihin nila, hindi totoo yun. Hindi pa pwede si Trillanes ang maging utak ng Quadcom kasi wala po yung utak. Pwedeng ganun. Di ba? Walang due naman. Hindi nyo dininay yun. Sa sinasabi ng Net25, wala kayong dininay. Bukod tangi. Lahat sinasagot nyo. Pero yung sinabi ng mga iglesia na si Trillanes ang nagpapaandar ng mga committee hearings na yan, wala kayong ano. At again singilin natin si Suarez. Kasi si Suarez, sabi niya, sumumpa ka muna, Inday Sara, at umattend sa good government bago kami magpa-drug test. Sumumpa na si Inday, umattend na siya sa sa good government, yung Committee on Good Government. Baka naman pwede, Suarez magpa-drug test ka na. At kailangan lumabas na yung resulta ng drug test mo Tsaka ito si Migs Nograles. Nagpa-drug test ka nga, hindi mo naman pinakita yung resulta. Anong klaseng drug test yan? Secret? Ang usapan daw magpa-drug test lang. Hindi naman daw usapang makita kung negative or positive. Basta nagpa-drug test, okay na. Pakita ninyo. Oy Suarez, sisingilin ka namin. Pag nakita kita, tatanungin kita kailan ka nagpa-drug test Sumunod na si Inday sa hamon mo. Baka naman, pwedeng sumunod ka na rin. Ipakita mo kung anong resulta ng drug testing mo. So ito, Matrix na naman. Panahon pa ni Trillanes, Matrix. Pinapakita nila sa tao na nasa Matrix, kumunek. Tangina, wala kayong ebidensya Meron lang kayo Matrix. Kung meron kayong ebidensya, sana ipakita nyo. O eto, pirma ni Bongo. Ayan, siya ang may-ari nitong Pogo na to. Hindi yung po siya, ikukunik-kunik the dots nyo. Hindi ganyan yung totoong follow the evidence. Wala kayong evidence, kaya meron kayong mga personality, gagawa kayo ng istorya na medyo makabuluhan o medyo makatotohanan, kunyari, tapos i-connect nyo. Ito kasing tao na to, ninong ng inaanak ng ninong ni Bongo. Kaya konektado sila. Anong klaseng yan? Anong klaseng investigasyon yan? Tingnan na nga natin to. Sa Matrix ang Pogo at ilegal na droga. Inilabas siya ng PIDEA sa pagdinig ng House Quad Committee. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa ika-12 pagdinig ng House Quad Committee na nag-iimbestiga sa mga Pogo, ilegal na droga at extrajudicial killings noong Administrasyong Duterte, naglabas ng Matrix ang Philippine Drug Enforcement Agency. Naglabas? PIDEA? Philippine Drug Enforcement Agency. PIDEA ang naglabas ng Matrix tungkol sa Pogo. Nye! Bakit PIDEA? Trabaho ba ng PIDEA yan? Kaya nga PIDEA Philippine Drug Enforcement Agency. Droga. Anong ginagawa niyo sa Pogo? Paano niyo naikonekta si Bongo sa Pogo? Anong klaseng utak to? Dito pa lang malalaman mo na ang director nito si Trillanes Di ba? Tayo, hindi naman tayo mga abogado, hindi naman tayo mga tanga.
Pero PIDEA ang gagawa ng matrix, pogo, and illegal drug connection. Pwede kang gumawa dun lang sa droga, pero walang hiya na yan. Idadamay mo pati yung pogo, ikokonekta mo sa illegal drug. Ibang klase talaga itong mga direktor. Ibang klase itong mga direktor natin dito sa dito sa PNP talaga. Ibang klase, mahusay kayo. Sige, ano pa yung mga kahayupan nyo dyan? Sa Matrix, makikita kung paanong iniuugnay ang 560 kilo o katumbas ng 3.6 billion pesos na halaga ng illegal na droga na nakumpiska sa isang warehouse sa Mexico, Pampanga. Ang warehouse, pag-aari ng Empire 999 ni na Willie Ong at ADT Yang. May koneksyon ng dalawa sa umano'y Chinese drug lord na si Alan Lim o Lin Weishong. Anong koneksyon? May koneksyon sila. Papaano? Anong meron kayong ebidensya na nagsasabi nyo konektado sila? O baka gusto nyo lang i-connect? Si Lim naman, konektado raw kay Senador Bongo na Yun na. Dahil may connect ito, konektado sa'yo. So kung halimbawa, meron akong inaanak nasa abroad, drug lord siya. Umuwi siya ng Pilipinas. Ako na yung konektado na ako sa sindikato niya ng droga. Dahil lang kilala ko siya, dahil lang minsan nakita nyo kami nag-picture dalawa. Di yung ganun. Dapat meron kayong hard evidence. Ebidensya na nagpapatunay na etong si Bongo, talagang konektado niyan. Hindi yung dahil kilala lang, etong tao na to, nagtrabaho kay Bongo dati, so konektado na sila. Tangina kung ganyan ang usapan, putsang ina niyan. Delikado yung mga congressman. Kinamayan niyo si Franz Castro. Hindi niyo pa tinatanggal si Franz Castro hanggang ngayon. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin mga komunista na din kayo. Kung ganito yung style natin ng pagko-connect the dots Pit din kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi nyo kanina, si Alan Lim ay involved sa illegal drugs. Tapos ito nagtatanong, yung tanga, yung pa yung nagtatanong. Teacher na Bopols, yung pa yung nagtatanong. Saan ka naman? Ang bobo nito. Lintik ang kabobohan nito ni Franz Castro. Nakita mo ba yung pinagsasabi nito nung karap niya si PRD? Nakita mo ba to nanginig ang nito, ang matres nito nung nakaharap si Inday Sara? So, ang ibig bang sabihin, involved din si Senator Bongo? Simple, di ba? Tinan niyo yung tanong nung Gaga. So, ang ibig bang sabihin, involved? Konektado raw kay Senador Bongo na malapit din kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi nyo kanina, si Alan Lim ay involved sa illegal drugs. So, ang ibig bang sabihin, involved din si Senator Bongo sa drugs? Di ba? Simple. Si Alan Lim involved sa drugs. So, ibig sabihin ba si Bongo involved din? Patunayan nyo muna na yung Alan Lim involved sa drugs. Tama, mali. Ngayon, saka natin papatunayan yung koneksyon nilang dalawa. Kung involved sa drugs si Alan Lim, kaibigan siya ni Bongo, let's say for example, does it make Bongo involved na din sa drugs? Ako, madami akong kaibigan na nakakulong. Madami akong kaibigan na kriminal, na napatunayang kriminal. May kakilala pa nga ako, kapitbahay namin, rapist, nakulong sa Bilibid. Does it also make me a rapist dahil kakilala ko siya? Dahil kaibigan ko siya? May kaibigan ako, snatcher sa Aurora Boulevard. Does it also make me a snatcher? Does it also make me a criminal? Kasi dito sa Kongreso, ganun. Maghahanap sila ng kriminal, di ba? Maghahanap sila ng kriminal tapos ididikit nila sa mga Duterte. Nagkaroon lang ng picture with the Dutertes, kaibigan na nila. Katulad ng sinasabi ni Duterte, yung sinasabi nilang Chinese na kinokonekta nila kay Duterte, yung magkapatid, sabi ni PRD, nasa na yung mga yun? Nakalaya pa? So, ibig sabihin, wala pa silang kaso? Ba't nyo na sinasabing drug lord sila? Kung hindi nyo pa naman sila nakakasuhan? Ba't nyo sinasabing drug lord sila kung wala pa naman kayong ebidensya na talaga nagtitinda sila ng drugs? Michael Yang, di ba yung Michael Yang? Sinasabi nila konektado sa droga, kaibigan ni PRD. Kakilala mo? Oo, kakilala ko. Ginawa ko pang advisor economic advisor drug lord yun. Paano nyo nasabing drug lord? Nakakulong na ba? Kinonvict na ba ng korte na drug lord?
Hindi pa naman, nakalaya pa. Paikot-ikot pa sa Pilipinas. O ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, nag-aakusa na kayo nang hindi nyo pa kinakasuhan, nag-aakusa na kayo nang hindi pa naman napapatunayang may kasalanan yung tao. So, ganun ang style ninyo. Ganun din kay Bongo. O kung halimbawa si Bongo mahuling nagnakaw ng ketchup sa grocery dahil kanang kamay siya ni PRRD, ibig sabihin si PRRD na nag-utos sa kanya nun? 'Di ba? So bakit lahat na lang pwede nating i-connect, lahat na lang ikinokonekta natin? Kayo, wala ba kayong mga kaibigan na mga kriminal o lumabag sa batas? O dahil kaibigan nyo yun, pwede ba nating sabihin na konektado na kayo doon? Yun ang problema sa Congress. Instead of following the evidence, which is dapat di naman talaga nila ginagawa, instead of following the evidence, ang ginagawa nila, gumagawa sila ng ebidensya para mapagbintangan yung mga taong gusto nilang pagbintangan. Kasi kung ganyan, gagawa tayo ng matrix, sigurado ako lahat tayo konektado sa krimen. Lahat tayo may kilala na mga nakulong. So dahil kilala natin yun, yung krimen niya sa atin na din, kasi ganito yung ginagawa nila sa mga Duterte eh. Siyempre maraming taong konektado sa mga Duterte, maraming taong nagpapapicture sa Duterte. Mantangin mo si Alice Go, may picture lang kay PRRD. Kinonekta na nila si Alice Go kay PRD. Hindi nga daw magkakilala yung dalawa na yan. Yan ang problema. Ito si Castro, dapat to nagtitina na ng buhok eh. Since kinonect niyo po siya, They are just close friends. It is not specific that they are involved in drugs. Oh. Close friends. It is not specific that they are involved in drugs. But bakit nandyan na si Bongo sa listahan, sa matrix nyo? Tama, mali. Hindi ba dapat i-confirm nyo muna na talagang positibo drug lord itong mga to at makonvict itong mga ito bago nyo sila isali sa usapan? Ayan nun, sa picture sa may kaliwa, Adrian Lim, Michael Yang, President Duterte Center. What does that picture tells you? Ako ba, gagamitin ko pa yung seal ng Pilipinas para lang magpa-picture ako sa mga kaibigan kong drug lord? Ang daming tao nagpupunta diyan, nagpapa-picture kay PRD. Si Banat Bay, may picture sila ni PRD, tinataas pa ni PRD yung kamay ni Banat Bay. Kung halimbawa bukas magtulak ng droga si Banat Bay at nahuli siya, sigurado ako i-connect kay PRD yan. Bakit? May picture si PRD, tinataas yung kamay niya. Pero ngayon lang nahuli tong tao na nagtulak ng droga. At sigurado naman tayo na hindi naman konektado o hindi naman affiliated yung masamang ginagawa ko sa Malacanang. Ang daming yung matrix, pero ang daming sinabi ni Inday Sara na mga expose, wala kayong pinapansin kahit isa. Klase yan. close friends. So alam po ni Bongo ang mga trabaho po ni Alan Lin. That could be answered by So ibig sabihin kung anong kulay ng brief niya, anong favorite niyang kainin, alam ko dahil kaibigan ko siya. Franz Castro. So ikaw ba, kung may kaibigan ka, alam mo lahat ng ginagawang kabulastugan ng kaibigan mo? May kaibigan ako, sabi ko kanina, may kaibigan ako na kasuhan ng rape, na convict, nasa Bilibid. Do you think kung alam ko nang re-rape siya nung mga oras na yun, di ko siya pupuntahan para sabihan na mali yung ginagawa niya? Anak ng toklay naman. Anong klaseng propaganda yan? Dahil may picture, dahil kaibigan, so ibig sabihin si Bongbong Marcos dapat pala talaga ma-convict sa lahat ng ginawa ng tatay niya yun, ang daming pinatay nung tatay niya. Nung martial law, ang daming mga kahayupan. Di ba sinasabi nyo that the sin of the father is not the sin of the son or the child? Yung kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak.
Tapos eto magkaibigan lang, yung kasalanan ng kaibigan, kasalanan ni Bongo. Anong klaseng ano yan? Reasoning yan. Eh kung ganun pala, lahat ng pagnanakaw ni Marcos Sr., isingilin natin kay Bongbong, kay Aimee, hanggang sa kaduluduluhan ng angkan ng mga bubuwisit na yan. Tama, mali. Lahat ng mga pagkukulang ng mga naunang mga leader natin, singilin natin yung buong angkan nila. Bakit? Sangkot sila dyan. Kasi ganun yung, ganun yung ginagawa nila sa Kongreso eh. Na kapag kayong isang tao may kasalanan, kaibigan mo yung tao na yung puta, konektado ka. Alam mo, kaibigan mo yan, alam mo dapat yung ginagawa niyan. Gago, di ko asawa yan. Tangina yung mag-asawa nga, di pa nila alam eh, na nabababae yung asawa nila eh. Na yung asawa nilang babae, ng lalaki, hindi nila alam eh. Nalalaman na lang nila by accident eh. Tapos ikaw, Franz Castro, ine-expect mo na if, let's say, totoo yung sinasabi mo, na itong kakilala ni Bongo, nagdi-deal ng drugs, you expect Bongo to know it? Bobo nyo. Senator Bongo, ma'am, not us yet. Dito na pinagsabihan ni Castro ang PIDEA. Oh, sorry po, Asek Gumban. Wag po kayong gagawa ng ganyang matrix na incriminating at kino-connect nyo tapos ang title nyo ay illegal and pogo drugs connection. Ayun naman pala eh. Sorry. Buti may sinabi ka rin tama, Franz Castro, pero bago mo siya pinagalitan, hinighlight mo na ng hinighlight si Bongo, si Duterte, yung style mo bulok. Pero tama yun, dapat yung kasuhan nyo yan. Ay na gumagawa ka ng matrix, di ka sigurado? Nagpapakita ka ng mga mukha doon, dapat Bongo, PRD, imanda nyo to, sinisiraan kayo nito. Mr. Sir, maybe the title is wrong. Itinanggi naman ni Ang title mo mali, ba't mo pinresinta? Anak ng tinapay. I-contempt nyo yan. Ba't nyo kinontempt? Ginagawa kayong mga tanga dyan, pinaniniwalaan nyo, tapos pinabayaan nyo lumabas. At kinontempt nyo rin yan. Sinasabi ko, namimili kayo eh. Parang kanina yung kay Pahardo, nilabas niya na, hindi pa niya confirmed. Ito ring loko-loko na to, naglabas ng Matrix, mali pa yung title. At hindi niya kumpirmado. Ano lang, sa isip lang niya. Trip lang niya. Pero ibinalita na nila. Anong klase yan? Ganito kagunggong yung Quadcom na yan. Ganito kaloko-loko yung mga committee hearings na yan. Ang tagal-tagal na. Sabi nga ni Marcoleta, ang dami na ng mga nagawang panukala pero ba't hanggang ngayon hindi pa tapos? Paano? May bali-balita, may chismis, di umano na binabayaran bawat isa. Pangkabuhayan showcase talaga. Mas matindi ang banat mo sa mga Duterte, mas malaki ang chances of winning mo. Bongo ang mga akusasyon. Napaka-responsable naman po ng PIDEA sa kanilang ihahayag sa mga hearings. Hindi po kami close friends ni Alan Lim at mas lalong hindi po ako involved sa illegal drugs. Si dating Senador Antonio Trillanes na dumalo rin sa pagdinig, sinabing may ilalabas din siyang matrix. Papakilala ko yung buong sindikato. Ito ang hari ng matrix. Nakaisa-isang ebidensya to. Pero puta, laki ng bungo niyan. Punong-puno ng istorya yan. Walang ebidensya to kahit isa. Pero maglalabas siya ng matrix. Saan ka pa? Puta, sabi ko nga sa iyo, kaya kong gumawa ng matrix ngayon din. Para sabihin na abnormal ka. Oo, kaya kong gumawa. Paniwala ka. Tayo na yan, kahit sino kayang gumawa ng matrix. Ang tanong, ano ba? Makatotohanan ba yun? Ang dali lang naman eh. Ilalagay mo lang sa gitna si Duterte, si Polong, si Bato, si Bongo. Ano mo gagawin mo? Lahat ng mga drug lord sa Bilibid, ilagay mo yung mga picture nila lahat doon, pabilog. Tapos lahat lagyan mo ng guhit, papunta doon, kanila Bongo. Lahat. Tapos sabihin mo, etong mga mga drug lord na to, nakita ko, binoto si Duterte. Drug lord yan ha, binoto si Duterte. Ibig sabihin, si Duterte drug lord din. Ano nang gagawin niya? Ang dali, di ba? Kita mo, nakaisip nga kagad ako ng konsepto eh. Napakadaling gumawa ng napakadaling gumawa ng matrix. Ang tanong, kaya bang patunayan yung matrix? Ang dami nyo ng matrix na labas. Tangina, wala pa kayong napapatunayan kahit isa.
Lahat puro akusa. Mali-mali pa nga yung mga pangalan sa ipinapakita mong ebidensya mo sa Congress eh. Tapos gagawa ka na naman ng bagong matrix. I-expose mo lahat ng mga drug lord sa Pilipinas. Kung ine-expose mo yung mga drug lord, patay ka na ngayon. Kung totoong mga drug lords yung ine-expose mo at i-expose mo, Trillanes, hindi ka na buhay ngayon. Tayo na, matindi ang mga drug lords sa Pilipinas, talagang kakarnihin ka. Ba't buhay ka pa? ng Duterte Drug Syndicate. Giit ni Ang ina Duterte Drug Syndicate, pusta tayo, kasama dyan si Pastor. Tayo na Trillanes. Lahat na lang, Trillanes. Manalo ka muna sa Caloocan. Kapag nanalo ka sa Caloocan, nakakamagyabang sa amin. Pero pag di ka nanalo sa Caloocan, Trillanes, umalis ka na sa Pilipinas. Kung gusto mo, total naman, sabi ni Enrile, yung Scarborough Shoal, nawala nung panahon mo, gusto mo doon ka na tumira. Trillanes inciting to sedition ng mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang manawagan ito sa militar na lutasin ang aniyay fractured governance sa ilang Oh, anong kasalanan doon? Nanawagan ako sa militar. Tinan mo, ganun kabobo si Trillanes. Inciting to sedition daw. Nananawagan si Duterte na sa mga sundalo na ayusin yung sirang Pilipinas. Ayusin. Sinabi ba ni Duterte na talikuran ninyo ang gobyerno, magrebelde kayo, gamitin ninyo yung mga armas ninyo at labanan ang gobyerno? May gano'n ba sinabi si Duterte? Ang sinabi ni Duterte, I will talk to them, I will show them the problem of our country, the corruption, and then I'll let them decide. Simple and simple, Trillanes. Ano hindi mo maintindihan doon? Napakatanga talaga nitong maman to. ilalim ng Administrasyong Marcos. Dapat daw managot ang dating Pangulo. Babala pa ng dating senador, kailangang maging mapagmatsyag. May plano rin si Trillanes na maghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Kain mo na lahat, puta, pati sinaing, ulam, ihain mo na. Kailangan matanggal ito sa pwesto. Nakita nyo ba? Sabi ko may topak eh. May topak, gago, ikaw may topak. Puta, tingnan mo muna yung sarili mo. Baka mamaya nagsasalita ka na mag-isa. O, puta, walang topak, abogado yun. Sabi ko nga sa'yo, pag nagdebate kayo nun, baka dumugo ang ilong mo eh. Paano mo sasabihin na may topak kung hindi mo pa, kung wala ka rin naman ebidensya na may topak talaga yung tayo? Let's say, for example, psychiatric test, psychiatric evaluation, whatever. Salita ka na ng salita, wala ka pang ebidensya, sasabihin mo, gagawa ka na naman ng matrix. Doktor ka ba? Neuropsychiatrist ka ba? Para sabihan mo na may topak si Inday, ikaw hindi mo nakikita yung sarili mo? Tayo na, para ka ng aso. Wala nang pumapansin sa'yo. Tayo na, kahul ka pa rin ng kahul. Sinagot din ni Trillanes ang banat ni Digong na attack dog siya ng administrasyon. Kung pangahawakan mo yung sasabihin niya, talagang dadaling ka niyan sa impyerno or talagang cult follower ka to actually believe him. Ano, simple, di ba? Pakawala ng gobyerno. It's simple, Trillanes. You don't have to say to give ad hominem statements. Sasabihin mo lang naman, no, that's not true. Paanong magiging attack dog ako ng mga Marcos, galit din ako sa mga yan. Di ba? Simple as that. Kung talagang hindi. Pero kita mo, dadaling ka sa impyerno na kung naniniwala ka sa kulto, maniniwala ka dyan. Di ba ganyan na ganyan din si Bersamin? Hallucinations yan. It's a simple no. Sinabi ni Duterte, sinabi ni Duterte, pakawala ka ng mga Marcos. It's a simple no. Hindi totoo yun. Kasi paano? Napaka-imposible naman yata nun eh. Alam nyo naman na staunch critic din ako ng mga Duterte. Parang kami. Nung sinabihan kami na binabayaran kami ni Lisa Marcos, anong sagot namin? Paano kami babayaran ni Lisa Marcos? Araw-araw nga namin binabatikos yung mga Marcos na yan. Diba? Magre-reason out ka sa i-deny mo. Ito hindi niya dininay. Hindi niya dininay na pakawala siya ng mga Marcos. Bagkos, binanatan lang niya si Duterte. Maniniwala ka dyan, baliw yan eh. Maniniwala ka matanda yan, addict yan. Alam mo yun, pwede mo naman sabihin no eh. Kung talagang no. Pero the fact na hindi mo sinagot ng no, na ibig sabihin, totoo. Yung sinasabi ni Duterte. Kaya nga sabi ni Duterte, mismong mga PMAyer, mga kabatch mo, nagsasabi, Trillanes kay PRD, wag mo nang patulan yan kasi walang silbi yan sa buhay. Walang ano yan, walang bilang yan tao na yan, walang kwenta yan. Ultimong mga mista mo, tinatatwa ka, tapos gusto mo maniwala tao sa'yo. Yung mga malalapit nga sa'yo, alam na para ka ng buang eh.
Tapos gusto mong paniniwala tao. Wala naniniwala. Alam mo, Trillanes nakikinig sa'yo, media na lang. Walang gustong ma-associate sa'yo. Yung mga congressman na lang, siguro, ang gustong ma-associate sa'yo, or even sila nga, tinatago ka nila. The fact na sinasabi na nandiyan ka na, sa isang kwarto ka lang, tinatago ka nila. It means, Trillanes, they don't want to get associated with you because they know for a fact na kung meron tililing, ikaw yun. Kasi kung talagang tiwala sila sa'yo, sumantaki mo, ang tagal-tagal na ng Quadcom, isang beses ka palang tinawag, kasi ayaw nilang ma-associate sa'yo yung hearing na yan. Kaya lang, hindi kinaya ng mga congressman si PRD, kaya tinawag ka na nila para tulungan kanilang babuyin si PRD nung Quadcom hearing. Tama? Oh, bigla ka nga lang dumating dun eh. Ang tagal-tagal mo nang bumabati ko sa gobyerno, hindi ka man lang pinatawag ng Quadcom eh. Noon lang eh, di ba? Tama ba ako? Noon lang siya pinatawag. Pinatawag din ba siya nung una? Pero sa natatandaan ko, parang yun lang eh. Nung umaten si PRD. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian. Anyways, ito ang problema natin ngayon mga bossing. Ganito na sila dikit-dikit ng mga magdikit-dikit ng mga kahayupan dito sa bayan natin, na pati yung mga nananahimik na mga politiko, basta ikaw ay konektado kay tawag diyan, konektado ka kay Duterte, delikado ka. Yari ka talaga sa kanila. Makakatikim ka talaga ng banat sa kanila. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, banateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan. Handang ituwid mga baliko, kasagutan sa tanong matino. Banateros ay hindi